You have to see it to believe it, my dear friends. Na-vlog natin yung CL500 na green. Ito yung black version nila. Ang ganda ng tsura. Ang ganda ng kulay. Ayan o. Beautifully done. And kung nagpapalak ka sa tingin ko, this one changed my mind. All specification niya pa. Ano ba nakalagay? Ayun o, matte gunpowder black metallic. Kaya pala maganda yung pagkakagawa ng black. Anyway, that's not the Disney princess for today, my dear friends. Right in front of you, the new Rebel 500. And this is the gunpowder black metallic. And kung titignan nyo, my dear friends, it's one of the most classic yet modernized look of a motorcycle. And yun nga, marami nagre-reklamo kay Snow White kung bakit iniiba daw yung lahi na magpo-portray sa kanya. So even if you are a Disney princess, I think this is one of the most beautiful cruiser that you will ever see in the whole wide universe. Alrighty. Any ideas? Pare-pareho sila ng displacement ng mga 500 na nire-represent ni Honda. Ito meron din siyang 471cc na liquid-cooled engine with a dual overhead cam, parallel twin, 4-stroke and 8-valve. Pareho actually sila ng itsura ng radiator ni CL500. Pero yun nga lang, sa lahat ng 500, ito palang ata yung nakikita kong hindi naka-dual exit exhaust. Meron siyang 46 horsepower at 8,500 RPM. 43.3 Nm of torque at 6,000 RPM. Tsaka kitang-kita naman, my dear friends, na hindi kalakihan ang kanyang fuel tank. Meron siyang 11 liters gas tank capacity. Pero katulad din siya ng ibang 500cc ni Honda, kaya niya pumalo ng 27 to 30 km per liter. Kanyang wet weight, 191 kg. Mas mabigat ng 2 kilo kay CL500. And ang kanyang seat height, 690 mm. And kung isa kang 5'4", ganito po yung makukuha nyo. Ayan o, seat height reference natin si Sir Ading. Big bike pero seat height approachable eh. And sarap upuan kasi yung manageable, yung ergonomics niya, relax, hindi siya masyadong maangat. So hindi masakit sa dito, and hindi siya masyadong yupog. So tama-tama lang. Parang kung baby, kumbaga, ganun yung pakiramdam niya. And pagdating sa display, this is what we're getting. Exactly similar from the CL500. Ayan po, maganda din ang kanyang display eh. With A, with B, kilometer per liter, reserve, total odo, and that's it. Indicator on this part, my dear friends, and some lightings on this part, neutral, check engine light, turn signals, fast switch niya to be clicked here. And yun yung itsura. Ganda. And kung gusto nyo yung idea ng headlights ni CL500, actually galing kay Rebel yun. This is their cruiser type, kaya ganito yung itsura niya. May pagka-classic din yung datingan. Classic in modern kumbaga, kasi nga naka all LED lights po sila. And same thing sa likuran, inadapt din ni CL500 pati yung brake light niya na ganitong styling. Pagdating sa brake, ganito yung itsura niya. Ganda, linaw. And fast switch tayo sir. Beautifully done. Aminado ako, crush ko yung purple nung nakakita tayo ng purple color ng Rebel. Pero nung nakita ko tong gunpowder black metallic, sa tingin ko ito na ata yung pinaka-agresibo na mahanap mo. And pagdating sa kanyang disenyo all the way to the stickers and the paint job itself, hindi po pinagdamot ang itsura. Ganyan kaganda yung gunpowder black metallic ni Honda. And pagdating din sa upuan natin a while ago, hindi rin po siya pinagdamot. Kasi nga ayan malapad naman po, hindi nga lang kakapalan, pero this is a cruiser bike that hints as well a bobber. Pwede mo tanggalin to as you wish. So easily detachable din ang design ng kanyang pillion peg.
Tanggal dito, tanggal dito, tanggal dito. Ayan lang. Kung mapapansin nyo, ayan ma'am, may bracket tayo dito. Sa tingin ko, gagawin talaga itong pang-touring, kumbaga, ng motosiklo. Ayan, tignan natin sa kabila kung may pinagkaiba ba. Ayan, pareho lang po sila. Ang kanyang foot control, I like it. Ganyan po yung itsura niya. Rubberized po tayo sa ating rider peg. And kung titignan nyo po ang ating foot control, doon nga lang yung tipong may pagka-sharp edges siya, kumbaga. Ayan po. And the way they designed this motorcycle, kahit na yung foot control, mapapansin mo talaga yung detalye ng pagka-artistic niya. Tignan nyo yung pagkakagawa o ganyan. And then the brake cylinder on this part, ayun o, naka-Nissin branding. I love it. The same thing as on this part as well, my dear friends. Ganda din yung pagkakagawa. And I think, yep, naka-slipper clutch din po tayo. And kung makikita mo, ito nilagyan na rubber. 1 down, 5 up. And tignan nga natin kung pwede natin ma-GP shift to. Parang walang lugar for GP shift. Nasakyan na natin kanina, naipakita natin yung kung paano i-ride. Parang ang iksi niya, so madali lang siyang iliko, kumbaga. And isa din sa nagandahan ako sa kanya, even though it's a gunpowder black or it's almost like a black maturity motorcycle, nilagyan nila ng color combination yung kanilang front control. So ayan o. Although hindi nilagyan ng kulay dito, but I wish, so ginanon na lang din yung kulay para pare-pareho sila. Pero it looks different. It's a dare to be different, kumbaga, pagdating kay Honda Rebel. Masasabi mo talagang pang cruiser or pang classic yung kanyang grip, pero hindi pinagdamot pagdating sa itsura. The same thing as on the mirrors, my dear friends. Ganyan yung itsura na makukuha natin. And tignan lang din natin dito. Ganda naman ang pagkakagawa. Yung kanyang text ng Rebel, ang ganda ng pagkakagawa. The sticker itself nga lang, ayun, masasabi mong kitang-kita talaga na sticker siya. Pero hindi siya pangit. Tsaka ganito yung itsura ng front suspension ni Rebel 1100. Hindi nga lang siya inverted, pero at least adjustable siya on both. Sana ginanon din nila yung kay Rebel 500 kung hindi nila gagawing inverted, pero ganito pa rin. Inverted pa rin siya. Pero it doesn't make the motorcycle ugly, my dear friends. I just wish na sana nalagyan din may pagkakonting dark color or color matching na lang din along with the wheels of this bike. And this is just me suggesting the design, my dear friends, na kay Honda pa rin yung decision. And preload adjustable po ang kanyang dual shock sa may likuran. Beautifully done as well. Both of them are Showa, by the way. The swing arm, rigid looking and beautiful looking on this bike. Yung tipong masasabi mong shaft drive siya. Pero wait lang, check natin kung shaft drive talaga. Yun nga, hindi siya shaft drive. Mukha lang siyang shaft drive. But this is a chain drive motorcycle, my dear friends. And isa sa wish ko na sana shinare ni Rebel kay CL500 is yung kanyang wheels. Nakulayan po. Ang ganda po ng pagkakagawa. Ayan po. Kulay talaga siya. Matambok talaga yung tires or yung gulong ni Rebel 500 if you are going to compare it against the CL500. Naka 140, 90, 16 tayo sa harapan. Sa likuran naman naka 150. 80-16 po tayo. And sa tingin ko, kaya mukha siya matambok dahil 16-16 po siya. Unlike the CL500 na naka 18-17 po. Branded na Nissin caliper. Small and intricate details, my dear friends. Pero colored po siya. O, ayan. Yung text niya colored po. The same color as this one. Pareho sila ng color. And color matching din po tayo dito. I think so. Ay, hindi. Ito nga lang. Bakit ganun? Sana kinolor match na lang din. Ito, smooth edge. Ito, ayan, yung tipong parang embedded siya. Para siyang emblem, kumaga. Tignan natin kung branding, yung branding ng brake lever nila. Wala nakalagay. At the end of the video, malalaman yung presyo. Dito kay Venus Marketing Tagum City, hindi po sila nag-a-additional. Kumbaga, kung ano yung SRP ni website, yun po yung bibigyan nilang cash na presyo sa inyo. 399,000 Philippine pesos only. If you want to know about the down payment, the monthly amortization, and how to apply, link in the description yung number ni Sir Marcus. And my dear friends, sabi nga ni Sir Ariel, yung manager dito sa Honda Venus Marketing, gulatin mo sila, bumili ka ng big bike. Go visit them in Honda Venus Marketing here in Tagum City. Diyan sa may Kanokotan, very easy to find. It's beside Kawasaki, Creed Tagum, and it's near as well to Gas Island.
So ayan, massive shoutout sa kanila. Magpapasko na eh. Bare month na eh. So, bili na tayo ng big bike. So my dear friends, if you have any violent reactions, you know what to do. Let me know in the comment section below. Magrambulan kayo doon. Wala akong pakialam. And if you find this video entertaining or annoying, please hit that subscribe button and or the like button as well. Share it if you must, my dear friends. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. And I'll see you in the next. Pakis!